Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito, pag-usapan po natin, ito pong naging denial po mga kabida ng isa pong korte sa Timor-Leste. Ano po, na? Dito ho sa request po ng Pilipinas, itong extradition po, ano? Para po kay dating Congressman Arnie Teves, ano po. Okay? Ito po may kaugnayan po mga kabida sa kanya kong mga kasong kinakaharap dito sa Pilipinas kaugnay sa pagkamatay ni Governor Digamo ng Negros Oriental. Ano po? Na? Okay, dito ho sa palita po ng GMA Online News. Alright? Ang title po ng kanilang headline po mga kabida, Arnie Teves extradition denied by Timor-Leste Court, says DOJ. Ang tanong ko po dito, pwede pala na ang isang bansa po ay i-deny yung extradition po na ni-request po ng ibang bansa, no? Kagaya po ng Pilipinas. Napag-alaman po natin mga kabida kahapon sa isa pong hearing sa Senate, no? Sa Senate Committee on Foreign Relations po mga kabida, na meron palang red notice po itong si Congressman Arnie Teves mula sa Interpol. Alright, ito ha, red notice na po ito. Pero hindi ho nakipag-cooperate po yung Timor-Leste. Okay? Hindi ho nakipag-cooperate yung Timor-Leste. And mantakin nyo, ang Timor-Leste po mga kabida ay isang miyembro po ng Interpol since 2002. Imagine that. Since 2002, naging miyembro na po ito ng Interpol. Pero dito ho sa kaso ni Teves, hindi po nakipag-cooperate yung gobyerno po ng Timor-Leste sa Interpol. Okay? Hindi man lang sila natakot sa possible sanction ng Interpol. Okay? Kasi ang sabi po dito sa Interpol, nung ni-research ko kasi ito sakali hong i-deny po ng isang member state yung kanilang request, ano pong magiging sanction? Okay? Ang sabi po dito mga kabida, when a member state denies an Interpol red notice request, the requesting country's ability to cooperate with Interpol for that specific case is limited. But the criminal proceedings in the requesting country remains valid, and international cooperation can still occur through channels outside of Interpol. So, doon lang po sa specific request, medyo limited yung cooperation, ano? Pero sa iba po, wala problema po mga kabida, unless siguro kung repeated na po, ano? Okay, madalas na po siguro na dininay, ano po, no? Okay, yun, mayroong sanction siguro yun. Pero kung once lang po, okay? Very amazing po mga kabida. Ang nakaganda lang po ng Timor-Leste government po mga kabida. Very amazing, ano po. Mantakin nyo, hindi ho nila kauri, hindi kadugo ito pong si Congressman Teves. Ang ginawa po nila, pinotektahan po nila, no? Ito pong si Teves, mga kabida. Dahil meron po silang local courts doon. Gumagana yung kanilang korte doon. Yung justice system nila doon. Okay? Bakit hindi ho ito nagawa ng Pilipinas? Kung tutuusin po natin, yung level po ng pamumuhay po ng Timor-Leste kumpara po sa Pilipinas, napakalayo po, ano? Mahirap na bansa po itong Timor-Leste, pero nagawa pa rin nilang depensahan yung isang banyaga, no? Na nasa kanila pong bansa po ngayon. Okay? Hindi nila tinurn over ito pong si Congressman Teves sa Pilipinas, sa halip po ay prinotektahan po nila. Okay? Dininay po ng isang korte po ng Timor-Leste yung request po na extradition po mula sa Pilipinas. Yun sana yung ginawa po ng Pilipinas. Ang sabi po ng Pangulo takot po sila sa consequences. Isang beses lang po. At saka pangalawa, yung dapat protektahan ho dito, dating Pangulo yun ng Pilipinas Diba? Tsaka pangalawa, kung kinikilala po natin mga kabida na walang jurisdiction ang International Criminal Court dito po sa Pilipinas, sana pinotektahan yun, no? Sana hindi ho hinayaan na maaresto po itong si Digong o di kaya
kung meron man pong warrant of arrest, dapat yung local courts po natin mag-issue, hindi yung international court, ano? Okay? Pero wala eh. Wala na tayong magawa dyan kasi tapos na po yun. Hindi na po pwedeng maibalik yun, ano? Tsaka pangalawa, hindi na din pwedeng maibalik dito sa Pilipinas ito pong si Digong unless kung meron pong dismissal po sa kaso po niya, no? Okay? O di kaya acquittal, ano? So matagal-tagal pa yon, mga kabida. So wala na. Damage has been done na po, ano, talaga sa part po ng mga Duterte. Okay? Kahit na po sa sambayan ng Pilipino. So yun po yung masakla po, ano, mga kabida. Para bang wala ho tayong concern para po sa ating mga citizens dito. Basta-basta na lang po nating i-turn over sa isa pong banyagang korte, ano? Kung tutuusin, working naman po yung justice system po natin dito. Kung gustuhin po ng gobyerno po ng Pilipinas, ng Marcos administration, kakasuhan po nila itong si Digong. Kasi total, wala naman po itong immunity ngayon. Hindi na ito Pangulo po ng Pilipinas, di ba? Dito na lang sana trinay po itong si Digong sa kanyang mga kaso po, mga kabida, no? Pero wala na tayong magawa. Again, tapos na po yun. Naipadala na po itong si Digong doon ho sa International Criminal Court. Yun lang po yung comparison po, mga kabida, between Timor-Leste and the Philippines, ano? Yung Timor-Leste, meron po silang panindigan doon when it comes to sovereignty. Okay? Pero dito sa Pilipinas, kahit na po malinaw po, mga kabida, na tinapakan na po yung ating kasarinlan, ano? Pero wala pa rin. Hinayaan po natin na dalhin yung isa pong kababayan po natin, isang Filipino citizen, doon ho sa kanila pong bansa para doon ho i-try, mga kabida. So yun lang po, para po sa inyong comment and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless!